Ano ang personal na pakahulugan mo sa pananampalataya? Sa anong mga sitwasyon mo ay papakita ang iyong pananampalataya? Ano man ang iyong kahulugan ng pananampalataya, ito ay isang mahalagang bagay na nagpapatibay sa atin sa pagharap ng iba't ibang sitwasyon sa buhay. Ang pananampalataya ay parang pagtalon mula sa mataas na bangin. Hindi mo nakikita kung saan ka babagsak, pero alam mong may lupa na nag-aantay sa iyo. Una, paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan o isang partikular na relihiyon. Ito ay ang pagkakaroon ng espiritual na ugnayan sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating mapagtanto na hindi tayo nag-iisa sa ating mga paglalakbay. Mayroong mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid sa atin at nagbibigay gabay. Ito ay isang paraan upang magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay, kahit pa ang lahat ay hindi umaayon sa ating mga plano. Ayon sa Hebrews chapter 11 verse 1-3, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita at ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ikalawa, paniniwala sa sarili o sariling kakayahan at sa kapwa. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi pati na rin ang pagtitiwala sa sarili at sa mga kapwa natin. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa sarili, mas nagiging determinado tayo na harapin ang mga hamon at magtagumpay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapwa, nagkakaroon tayo ng mas magandang ugnayan at samahan. Ang pagtulong, pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa ay bahagi ng pananampalatayang ito. Ang kahalagahan ng pananampalataya. Pinapalakas nito ang ating pag-iisip. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng isang malakas na paniniwala na tayo ay mananalo sa huli. Inaalis dito ang mga iniisip na nakakatakot tulad ng pag-iisip tungkol sa mga pinakamasamang sitwasyon o sakuna. Bilang resulta, ang mga taong may pananampalataya ay nagkakaroon ng mas positibo ang pananaw sa buhay. Ito ay gumising ng ating espiritualidad, na ikaw ay may espiritu at kaluluwa, at may iba pang mas mahahalagang bagay kaysa sa material na mga pangangailangan at ari-arian. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng layunin at direksyon sa buhay. Inaalis ng pananampalataya ang pagdududa at ang paniwala na ang mga plano ay mabibigo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malaking pananampalataya, higit tayong nahihikayat na sumubok ng mga bagong bagay at kahit na may mga hadlang, alam nating malalampasan natin ang mga ito at magiging maayos ang lahat. Ang pananampalataya ay nagpapababa ng pagiging negatibo. Ang isang taong may maliit na pananampalataya ay maaaring sumuko kapag nahaharap sa mapanghamong panahon na humahantong sa stress at pagkabalisa. Maaring itong humantong sa pagkakaroon ng negatibong pananaw dahil pakiramdam nila ay wala silang kontrol sa kanilang buhay at maaaring mahirapan silang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa isang bagay na hindi nila nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawi ang mga alalahanin sa ating isipan at makatutulong sa atin na tingnan ng mas positibo ang buhay. Kahit gaano tayo kahusay at kagaling, hindi natin kontrol ang maraming bagay sa ating paligid. Mga katanungan: paano nakakaapekto ang pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sa dalawang uri ng pananampalataya na binanggit, paano makakatulong ang mga ito sa oras ng pagsubok? Isipin kung paano naiimpluwensyahan ng iyong paniniwala at pananampalataya ang iyong mga desisyon at kilos. Nakatagpo ka ba ng lakas o patnubay sa pamamagitan ng pananampalataya? Ipaliwanag.